Mabuhay at mapalad tayong lahat. Isang mainit at matamis na pagbati mula sa ating parokya, sa ating mga kaparian at mga opisyalis ng ating Parish Pastoral Council. Alam na nga ba ninyo ang tungkol sa Golden Foundation Anniversary ng ating simbahan dito sa Dilpan? Ito ay mangyayari na sa March 2021 makalipas ang 50 taon ng ating paglalakbay bilang isang parokya. Napakalaking biyaya ito, isang pambihirang karangalan ito dito sa atin sa Dilpan at sa buong simbahan. Kaya naman sama-sama nating paghahandaan ang kaganapang ito. Huwag nating palampasin na hindi puno ang bawat isa sa atin ng kaloob at biyaya ng Diyos. Tara sa isang mabilis na balik-tanaw. Ayon sa kasaysayan na nakarating sa ating kaalaman, noong November 30, 1970, isang Santo Papa ang dumalaw sa parokya ng Santo Niño ng Tondo. Ang pangalan niya ay si Pope Paul VI. Sa pagkakataon din na yon, diniklara niya na maging isang bagong parokya ang kinasasakupan ng Dilpan. Yan ay ang Claro and Recto Corner, Asuncion Street, Moriones Corner, Wagas Street, San Antonio 1 and 2, Barrio Fugoso, Los Viminda Village, Isla Puting Bato, Slip Zero, Mabuhay at North Harbor area. Dahil nga dito, noong March 16, 1971, ang titulo orihinal na binigay sa parokya na ito ay Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje sa salitang Espanyol, Our Lady of Peace and Good Voyage sa Ingles, Birhen ng Kapayapaan at Mabuting Paglalakbay sa Pilipino. At kung maalaala pa ninyo, noong February 18, 1981, isa pang Santo Papa ang dumating dito mismo sa atin. Siya ay si Pope John Paul II. Kaya naman ang ating simbahan ay nabiyayahan ng 2 popes, 2 saints. Medyo malapit na nga naman ang mga masasayang araw na ito. Kaya ang tanong, ano ang dapat at kailangan nating gawin? Paano natin paghahandaan ito? Sabihin na lang natin na sa 3 pamamaraan, dapat natin ipagpatuloy ang ating ginagawa nung simula pa bilang isang parokya: panalangin, pagkakaisa, at pangarap. Una sa lahat ay ang panalangin. Panalangin sa simbahan at mga tahanan. Walang masigit pa kaysa panalangin ng mga pamilya natin. The family that prays together, stays together. Ang pangalawa ay ang pagkakaisa. Dapat magtulungan tayong lahat sa pagpapalaganap ng mga programa ng parokya tungo sa taong 2021, gaya ng renewal, reach out, at recruitment. Ang Katekista 21, believe in someone, believe with someone. At mapapansin ninyo, sa harapan ng simbahan, meron tayong isang malaking tarpaulin kung saan nakalagay ang programa buwan-buwan. Sumunod tayo, sumabay tayo, sama-sama tayo, ang ating Parish Pastoral Council, Steering Committee, mga parish organizations. Dapat asahan natin na ang lahat na iyan ay manguna sa ating mga programa. At ang pangatlo ay ang pangarap. Mangarap tayo. Ang tao na walang pangarap, ang buhay ay mahirap. Ang tao na may pangarap, ang buhay ay masarap. Ano ang pangarap natin? Mangarap tayo para sa lahat. Mangarap tayo para sa tagumpay pagdating ng 2021. Mangarap tayo ng pangkalahatang kaligtasan at mangarap tayo ng mas malalim na kabanalan. Sa tulong ng Birhen ng Dilpan Tondo, Birhen ng Kapayapaan at Mabuting Paglalakbay, Nuestra Señora de la Salud, sa tulong ng mga
banal at santo, San Pablo VI, San Juan Pablo II, San Ezequiel Moreno, San Agustin, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, at sa tulong ng ating Panginoon, huwag nating kalimutan, walang imposible para sa isang simbahan na punong-puno ng panalangin, pagkakaisa at pangarap. Amen. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga kapatid. Ang Birhen ng Kapayapaan at Mabuting Paglalakbay, kasama po ang ating mga kaparian, ay walang humpay ang pasalamat sa inyong patuloy na pagdalo at pakikiisa sa ating banal na misa. At ilang saglit po ay mag-umpisa na po ang ating banal na misa. Mangyari pong ayusin natin ang ating mga face mask, i-silent mode po ang ating mga cellphone, at kung kayo pa ay nakasuot ng face shield, ilagay niyo po muna sa inyong tabi. At mamaya po, sa oras ng ating komunyon, habang tayo pa ay nasa pila, alisin po natin ang ating face mask at tanggapin ang banal na ostia at ibalik po ulit ang ating face mask. Salamat po. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihim na dalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Verbo ay nagkatawang tao. At nakipamaya sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat manawa
lamang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon namin Diyos, kasiyahan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya. At ayayang dahilan sa pamamagitan ng Anghel, ay kilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristo ang anak mo. Pakulaan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus. Pakilala kami ng kanyang pagkabuhay muli sa kaluwalhatian sa langit. Sa pamamagitan ng Jesucristo rin Panginoon namin. Shalom. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon po ay ating ipinagdiriwang ang kapistahan ng pagbibinyag sa Panginoon. Ang mamumuno po sa ating banal na misa ay si Reverend Father Rene Paglinawan, OAR. Magsitayo ang lahat. Pagpuni natin ang may kapal, siya'y hari magpagkailan paman. Ang lahat sa kanya'y magpuri. Alleluia, alleluia. Lahat na ikaw sa langit at sa lupa, sa banal na pangalan ni Jesucristo, ang lahat maningkod sa Kanya. Ipagmuli natin ang may kapal, siya'y hari magpakailan paman. Ang lahat sa Kanya'y magpuri. Alleluia, alleluia. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, ipinagdiriwang natin ngayon ang kapistahan ng pagbinyag ng ating Panginoong Hesus. Bilang mga binyagang Katoliko, tinatawag tayong mamuhay sa landas ng kabanalan. Ang pagiging banal at pamumuhay ng naaayon sa kalooban ng Diyos ang siyang magiging daan natin patungo sa Kanya. Tulad ni Jesus, magiging tunay na kalugod-lugod rin tayo sa Ama. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo na magkapangyarihan ng Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos ang kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan.
pagkadahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon aming Diyos, halinang langit, ang makapangyarihan. Panginoon Jesu Kristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nakalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aking kahilingan, sa kanan, awa ka sa amin. Ikaw lamang, Jesu Kristo, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nagpakita ng taong katulad ang iyong anak. Sa pamagitan niyang naging aming kawangis, kami naway maging kanyang paris kasama mo ng Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Inilarawan ni Isaías ang bokasyon, misyon at paghihirap ng lingkod ng Diyos na isusunod niya upang iligtas ang kanyang sambayanan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinabi ng Panginoon, ito ko na aking itataas, na aking pinili at kinalulugdan. Ibubuhos ko sa Kanya ang aking espiritu, at sa mga bansa ay siya ang magpapairal ng katarungan. Mahinahon at banayad kung siya'y magsalita, ni hindi magtataas ng kanyang tinig. Ang marupok na tamboy hindi babaliin, ilaw na aandap-andap di niya papatayin, at ang katarungan ang paiiralin. Di siya mawawalan ng pag-asa, ni masisiraan ng loob. Paghahariin niya ang katarungan sa daigdig. Ang mga bansa sa malayo ay buong pananabik na maghihintay sa kanyang mga turo. Ako ang Panginoon, tumawag sa iyo. Binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang katarungan sa daigdig. Sa pamamagitan mo ay gagawa ako ng pakikipagtipan sa lahat ng tao at magdadala ng liwanag sa lahat ng bansa. Ikaw ang magpapadilat sa mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng Puong Mahal. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng Puong Mahal. Purihin ang Panginoon, ninyong banal na nilalang, pagkat siya ay dakilat, marangal ang kanyang ngalan. Ang Puon ay dakilain, purihin ang Diyos na banal, yumuko ang bawat isa kapag siya ay dumatal. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng Puong Mahal. Sa gitna ng karagatay, tinig niya'y naririnig. Sa laot ng karagatay, hindi ito nalilingid. Pag nangusap na ang puon, tinig niya'y ubod lakas, ngunit tinig kamalmahalan kapag siya'y nangungusap. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng Puong Mahal. Ang tinig ng dakilang Diyos,
parang kulog na malakas. Kaya't mga nasa templo'y sumisigaw, nagagalak. Panginooy papurihan, ganito ang binibigkas. Siya rin ang nagahari sa dagat na kalaliman. Namumuno siya roon bilang hari walang hanggan. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng Poong Mahal. Ipinaliliwanag ni Pedro sa paganong si Cornelio at sa sambayanan nito na inihatid ng Diyos ang kaligtasan sa mga Hudyo at pagano sa pamagitan ni Heso Kristo. Pagbasa mula sa aklat ng mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na yon, nagsalita si Pedro. Ngayon ko lubusang natanto na walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod siya sa sinumang may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid kahit saang bansa. Ibinigay ng Diyos ang Kanyang salita sa mga Israelita. Sa kanila niya ipinahayag ang mabuting balita tungkol sa pakikipagkasundo sa pamamagitan ni Jesucristo. Ngunit siya'y Panginoon ng lahat. Alam ninyo ang nangyari sa buong Judea na nagsimula sa Galilea nang mangaral si Juan tungkol sa binyag. Ang sinasabi ko'y tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang hinirang. Sapagkat sumasa kanya ang Diyos, saan man siya pumaroon, ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng diablo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Nagsalita ang Diyos Ama. Ang anak kong sinisinta ay narito. Dinggin niyo siya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinasabi ni Juan Bautista sa kanyang pangangaral, "Darating na sunod ko ang isang makapangyarihan kaysa akin, ni hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kaniyang mga panyapak. Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit bibinyagan niya kayo sa Espiritu Santo." Hindi nagluwat, dumating si Jesus mula sa Nazaret, Galilea, at siya'y bininyagan ni Juan sa ilog Jordan. Pagkaaho ni Jesus sa tubig, ay nakita niyang nabuksan ang kalangitan at bumababa sa kanya ang Espiritu na gaya ng isang kalahati. At isang tinig ang nagmula sa langit, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." Ang mabuting balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo ang lahat. Kapistahan ng pagbibinyag sa Panginoon, ang huling piyesta ng panahon ng Adbyento at Pasko. Next Sunday ay Ordinary Sunday. Babalik tayo sa ating ordinary, pang-araw-araw na buhay ng pagpupuri at pagsasamba sa Panginoon. Wala na itong mga Christmas decoration. Tatanggalin na ito. Tayo ay babalik sa ating ordinaryong buhay. Ano ang kahulugan nitong dakilang pista ng pagbibinyag ng Panginoon? Unang-una, para sa Panginoon, ito ang kanyang umpisa ng kanyang pastoral ministry, ika nga. Tapos na ang 30 taon ng private life, yung buhay na tahimik ng ating Panginoon, na kung saan ang Biblia ay tahimik, walang sinasabi, maliban nung 12 years si Jesus na dinala siya ng kanyang mga magulang doon sa templo. At except sa episode na iyon, wala tayong naririnig, nababasa tungkol sa anong nangyari doon sa Nazareth, kung saan lumaki si Jesus. Ang kanyang pagbibinyag, ang umpisa ng kanyang ministry, ng kanyang pagpapakita bilang Mesiyas, pagpalaganap ng paghahari ng Diyos, pagbibigay ng mga katangian ng kanyang mga nakailangan magkaroon ang kanyang mga alagad upang magiging kasama ng pagkahari ng Diyos. At ngayon, araw ng kanyang pagbibinyag, ating pagnilayan kung ano rin ang kahulugan para sa atin. So si Jesus ay pinroclaim bilang Mesiyas sa kanyang pagbibinyag. Pagkaahon at pagkaahon niya sa tubig, ano ang narinig na tinig galing sa langit? Na siya ay anak, na siya ay minamahal, na siya ay kinalulugdan. Ito rin ang tatlong salita na ina-apply sa atin dahil sa ating pagbibinyag kay Kristo. Anak, mahal, at kinalulugdan. Sa ibang mga bersyon ng Ebanghelyo, halimbawa kay Lucas o kay Mateo, meron pang dialogue ang Panginoon at si Juan Bautista nung lumapit si Jesus kay Juan Bautista at nakita ni Juan Bautista na magpapabinyag si Jesus. Nagsabi si Juan Bautista, "Ako ang dapat bibinyagan ninyo, hindi kayo ang bibinyagan ko." At ang sagot ng Panginoon, "Let this be so for now." Gawin muna natin ito upang matupad ang buong kasulatan. So, instead, sa halip na si Jesus ay magiging banal dahil sa binyag ni Juan, ang nangyari talaga ay ang tubig na ginamit ng pagbinyag kay Jesus, ang buong ilog ng Jordan ay nagiging banal dahil sa pagpunta doon ng Panginoon. Ito ang nangyayari pag ang Diyos ay lumalapit. Ang Diyos ay nagbabasbas sa tubig, sa lahat ng mga bagay, sa buong mundo. Kaya ang buong mundo ay binasbasan. Ang buong mundo ay banal sapagkat ito ay gawa ng Panginoon. At ang tubig ay naging banal dahil lumapit doon si Jesus, pumasok doon si Jesus upang binyagan.
Ito ay galing pa rin sa unang aklat ng Biblia. Ang unang ika nga baile, ang unang sayaw sa mundo ay nung ang kalapati, ang Espiritu Santo ay hovering over the waters. Naging banal ang mga tubig ng paggawa ng mundo nung dumating ang Espiritu Santo. Ganoon din ang nangyayari nung dumating si Jesus. At tayo bilang mga anak ng Diyos dahil kay Jesus ay nagiging banal din dahil sa binyag ni Jesus. Kaya mga kapatid, 3 salita ang sinabi ko na kailangan nating pagnilayan kay Jesus at sa ating sarili. Anak, mahal, at kalugod-lugod sa Diyos. Si Jesus ay anak ng Diyos. Tayo rin, dahil sa ating binyag, nagiging anak ng Diyos. Kaya palagi kong sinasabi sa mga binyag dito, mga magulang, mga ninong at ninang, paglaki nitong bata, sabihin niyo sa kanya na ito ang pinakamahalagang araw ng buhay nila. Hindi sa kanilang pagiging doktor o pari man, o sa pagiging presidente o pagiging senador man paglaki nila. Hindi sa kanilang pagiging papa, ang mismong papa ang nagsabi, ang pinakamahalagang araw ng buhay ko ay hindi nung ako ay natanghal na papa ng buong Katoliko, kundi nung ako ay binyagan. Iyon ang umpisa ng ating pagiging kaanib ng simbahang Katolika, sapagkat tayo ay anak ng Diyos. Pangalawa, si Jesus ay mahal. Ito ang anak kong minamahal. Tayo rin ay minamahal ng ating Ama, ng ating Diyos. Hindi porket tayo ay lovable, hindi porket tayo ay magaling o mabait. Sabi ni San Juan sa kaniyang sulat, love consists in this, not that we love God first, but He loves us first. Bago tayo naging mabait at mabuti, bago tayo naging karapat-dapat sa kaniyang pagmamahal, tayo ay mahal na ng Diyos. Kung minsan tayo mga magulang, mga puno, ay sinasabi natin sa mga liliit, mag-behave ka, huwag kang makulit, mahalin ka. No? Ang pagmamahal ay ginagawa natin gantimpala sa kanilang mabuting gawain. At binabata pa natin sa kanila, pag hindi ka gumawa ng mabuti, hindi na kita mahal. So it is a reward that we give to those who behave well, and it is a punishment that we threaten on those who do not act according to how we want them to act. Hindi ganoon ang Diyos, mga kapatid. Bago tayo naging karapat-dapat sa Kanyang pagmamahal, tayo ay minamahal na ng Panginoon. God loves us not because we are lovable, but because He is loving. Hindi depende sa atin ang pagmamahal ng Panginoon, ngunit depende sa Kanyang kabutihan. Ito ang tunay na pagmamahal, that we are loved by God not because we are lovable, but because He is loving. Mga kapatid, ang ating mabuting gawain ay tugon na lang natin dapat sa pagmamahal ng Panginoon. Di ba napapansin natin, pag ang isang bata ay mabait
sabihin kaagad ng mga tao, siguro maganda ang training niya ng kanyang magulang. Ang galing siguro ng paghubog sa kanya ng kanyang mga magulang. Ang bata na mabait ay reflection ng kabaitan, ng kabutihan ng kanyang mga magulang. Of course, it's not always like that. Meron ding, in spite of all the goodness of the parents, in spite of all the training of the parents, may lumalabas pa rin mga black sheep na mga swail na mga anak. Of course, pero karamihan, pag makikita mo ang isang mabait na bata, educated child, it reflects on the goodness and the education of the parents. Pangatlong salita, si Jesus ay kalugod-lugod sa kanyang Ama. Tayo rin ay kalugod-lugod ng Ama. God wants to be with us. God wants to be along with us, fighting with us, kasama sa ating pagsisikap, kasama sa ating pakikibaka. Andyan ang Panginoon sapagkat nalulugod siya sa atin. And of course, pag tayo ay tumugon sa kanyang pagmamahal at naging mga tao ring nagmamahal sa Diyos at sa kapwa, mas kalulugdan tayo ng Panginoon. Panginoon ay Emmanuel. Gustong-gusto niyang makasama ang mga tao. Gustong-gusto niyang makain ng kanyang mga alagad. Alam niyo, sa mundo ng nutrition, kung ang isang lower kind of existence, gaya ng isang halaman o gaya ng isang hayop, ay gustong magiging bahagi ng higher form of existence, gaya ng isang tao, itong halaman na ito, itong hayop na ito, ay kailangang kainin ng tao upang maging bahagi ng kanyang organism, bahagi ng kanyang dugo, bahagi ng kanyang puso, bahagi ng kanyang buong katawan. Pero sa spiritual nourishment, baligtad ang nangyayari. Tayo na lower form of existence, kung tayo ay magiging bahagi ng highest form of existence na siyang ating Diyos, kailangan natin siyang kainin upang tayo ay maging bahagi niya. At si Jesus ay gustong-gustong kainin niya tayo. Di ba, nung matandaan siguro natin, sa Last Supper, sabi ng Panginoon sa kaniyang mga alagad, I have longed to eat this supper with you. No? So, nagdanasa siyang, gusto niyang karoon ng huling hapunan na kung saan sinabi niya, ito ang aking katawan, kakainin ninyo, kakanin ninyo. No? As long as you eat it, you are eating me. No? As long as you raise this cup, do this in remembrance of me. Kaya mga kapatid, ganito na lang ang ating pagiging kalugod-lugod sa Panginoon, na hindi lamang siya nag-alay ng kanyang buhay para sa atin. Hindi lamang siya nagiging tao para sa atin at makasama natin. Ngunit iniwan pa rin niya ang kanyang katawan, ang kanyang dugo, upang kainin at inumin natin, upang tayo ay maging bahagi ng kanyang buhay. Kaya mahalagang mga kapatid, na sa misa tayo rin ay tatanggap ng komunyon. Pero upang tayo ay maging karapat-dapat tumanggap ng buhay ng Panginoon, tayo ay dapat malinis ang ating mga kaluluwa, malinis ang ating mga puso. At ito ay nagagawa pag tayo ay umamin sa ating mga kasalanan doon sa sakramento ng kumpisal. No? Confession is the sacrament of reconciliation with God. Pag tayo ay malinis,
tayo ay tatanggap ng karapat-dapat sa kanyang katawan at dugo. Pag ang ating mga kaluluwa ay patay dahil sa kasalanan, ang tinatanggap natin ay hindi nagiging fruitful, nagiging productive para sa atin. No? Bagkus ito ay nagiging sanhi ng ating pagkakasala. No? Kaya kailangang karapat-dapat tayo tumanggap nitong katawan ng Panginoon na gustong-gusto niya na tanggapin natin upang tayo ay magiging bahagi ng kanyang buhay, upang tayo ay mas magiging kalugod-lugod sa kanya. Mga kapatid, ulitin ko 3 salita: anak, mahal, kalugod-lugod. Sana pag-alis natin, pagpunta natin sa bahay, pag nilay-nilayan natin, hindi lamang sa linggong ito, kundi sa buong mga araw ng ating buhay. Ako ay anak ng Diyos. Ako ay mahal ng Diyos. Ako ay kinalulugdan ng Diyos. Amen? Magsitayo tayo upang ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaaw sa kinaroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pamamagitan ng tubig ng buhay, binigyan tayong muli ng pag-asang mamuhay bilang mga anak ng Diyos. Buong puso tayong lumapit sa Ama nating hindi nagkukulang na punan ang ating mga pangangailangan. Ang ating itutugon, Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Patuloy nawang maging instrumento ng pagkakaisa at pag-iibigan ang mga pinuno ng aming simbahan sa pamamagitan ng kanilang banal na pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Matutunan nawa ng mga may katungkulan sa lipunan ang mga halimbawa ni Kristo na sumunod sa kalooban ng Diyos ng may pagpapakumbaba at paglilingkod ng tapat. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Mamuhay nawa kami ayon sa aming binyag at ipagpatuloy ang paggawa ng kabutihan sa aming kapwa. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Makapiling nawa ng mga kapatid naming yumao ang Diyos sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Dakilang Ama, ipagkaloob mong kami manatiling tapat kay Jesus na siyang Panginoon namin
sa pamagitan ng aming pagbibinyag sa tubig at Espiritu. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito. Handog ng iyong bayan, sumasamo, humihingi ng patawad mo. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito. Handog ng iyong bayan, sumasamo, humihingi ng patawad mo. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong ipinagdiriwang ang pagpapahayag ng iyong kinalulugdang anak, tanggapin mo ang aming mga alay upang ito ay maging paghahain ng kanyang mahabaging paghuhugas sa kasalanan namin, sapagkat siya ay kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Ang mga dakilang pahiwatig ng bagong pagsilang ay minarapat mong mahayag sa ilog Jordan. Dahil sa iyong tinig buhat sa kalangitan, ang pakikipisan ng iyong salita sa sangkatauhan ay aming ngayong sinasampalatayanan. Dahil sa Espiritong sa Kanya ay lumukob na waring kalapating tagapagtaguyod, tinanghal siyang Mesiyas namit iyong lingkod, para ihatid ang iyong balitang mga abay itatampok. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno Ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana,
kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, mula niyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kami tanan. Poong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagaway namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaya ni Francisco na aming Papa at ni Broderick na aming Administrador at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang siya'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, kaisa na San Agustin, San Ezekiel Moreno, Santa Magdalena ng Nagasaki, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuris kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo ang lahat. Sa tagubili ng mga kagaling na utos at turo ni Jesus
na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kapalit sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos, naalis na mga kasalanan sa libutan, maawa ka. Cordero ng Diyos, nag-aalis na mga kasalanan sa libutan, maawa ka. Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan, ipagkaloob mo sa amin ang Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga tinatawag sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
ang katawan ni Kristo. Amen. Magsipo muna. Ang siyang pukaw sa ating puso at kaluluwa, ang siyang nagdulot sa ating buhay ng gintong aral at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailan pa man sa puso't diwa. Tayo'y isa lamang kahit na tayo'y magkawalay, pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Sikapin sa ating pagsuyo, ating ikalat sa buong mundo pag-ibig ni Jesus na siyang sumakop sa bawat pusong uhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Diyos ay pag-ibig, Diyos ay pag-ibig, Diyos ay pag-ibig.
Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay maging mga anak mo nawa sa turing at sa katotohanan, sa matapat naming pakikinig sa iyong anak na aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Sa January 16, bisperas po ng kapistahan ng Santo Niño, tayo po ay magkakaroon ng palistahan para sa mga batang bibinyagan. Mangyaring pakihanda po ang mga kinakailangan katulad ng birth certificate at ng marriage contract ng magulang. Limitado po ang tao sa loob ng simbahan, kung kaya tayo po ay naka-observe sa safety protocols at ang mga magulang ng mga bata at ang mga pangunahing ninong at ninang lamang po ang makakapasok dito sa loob po ng simbahan. Sa darating na buwan ng Marso, tayo po ay magdiriwang ng ika-50 taong anibersaryo ng pagkakatatag ng ating simbahan, kung kaya't tayo po ay patuloy na nananawagan na kayo po ay makiisa sa panalangin na maging matagumpay ang ating pagdiriwang. Magsiluhod po ang lahat. Panalangin ng Our Lady of Peace and Good Voyage tungong 2021. Diyos naming Ama, Ikaw ay lubos naming kinikilala na nag-iisang buka ng lahat ng kaganapan at kaligtasan. Kami ay nananalangin upang taus-pusong magpasalamat sa ipinagkaloob na liwanag at karunungan alang-alang sa itinatag mong simbahan dito sa Delpan, na isang parokya sa Tondo, Kristiyano at Katoliko. Sa ngalan ng aming bansang Pilipinas, na nagdiriwang ngayon ng ika-500 na taon ng Kristyanismo, sama-sama naming pangalagaan ng simbahan na ito, kung saan sa liturhiya, kami ay tumatanggap araw-araw ng iyong biyaya at mga banal na sakramento sa loob ng 50 taon. Pagyamanin mo kami sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig ayon sa kalooban mo. Pagbuklurin mo ang mga pamilya namin tungo sa Golden Foundation Anniversary sa 16 ng Marso 2021. Sa tulong at gabay ng mahal naming patrona, Birhen ng Kapayapaan at Mabuting Paglalakbay, kasama ang mga banal na sina San Pablo VI, San Juan Pablo II, San Agustin, San Ezequiel Moreno, San Lorenzo Ruiz, at San Pedro Calungsod, loobin mong kami naway tumugon araw-araw sa iyong paanyaya at panawagan upang kami rin naman ay maging banal. Inihiling namin ang lahat ng ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Birhen ng Kapayapaan at Mabuting Paglalakbay, ipanalangin mo kami. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagkain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, kumayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.
binuklod sa pag-ibig ni Kristo. Magdiwang, sambayan ang pinatawad at biniyayaan. Magpuri na, di ka man karapat-dapat, di pa rin pababayaan at sa puso ng may bitak tayong lahat. Pilihan na lahat tayo'y magpatawad, magmahalan. Turing niya sa ating lahat, kaibigan niya di utusan. Sambayan ang binuklod sa pag-ibig ni Kristo. Magdiwang, sambayan ang pinatawad at biniyayaan. Magpuri na, di ka man karapat-dapat, di pa rin pababayaan at sa puso ng Diyos may bitak tayong lahat. Sa puso ng Diyos may bitak tayo.